yan. Pwede rin. Oh my God! Okay! Hello. Ayan, ganyan ka na lang. Uy! Puro wheels ang team natin. Ah, Sorry ka ba? Okay, guys, bati na lang muna tayo. Minute. Pagod ka. Okay. Ito. Alright! Yeah. Ready? 1, 2, 3. Good morning, mga kapatid! Okay, February 20, Gempya, si Silem sa wikang Subanen. Patang twister ng patang twister yung mga bati natin. Gumugulong na naman ang saya ngayong umaga mga kapatid. Kaway-kaway sa nanonood sa ating mga kids at heart na nakumaling sa mga roller skates at skateboards. Yun, taas kamay para sa mga self-confessed skater boys and skater girls. Ano po? Yun. Para sa mga batang 90s katulad ko, ang lakas mga throwback po nitong ginagawa Ay, natin. sinabi mo pa, Mama Dems, itong rollerblades, sobrang na-nostalgic ako. Ginagawa ko ito nung bata ako. At para sa ilang nating mga kapatid, ito pong roller skates, 1760s pa nang mauso. Grabe, no? Inspired naman ito roon sa mga ginagamit sa ice skating. Ito namang skateboard, sumunod na nung 1950s naman, Maui, di ba? Inspired naman to sa mga ginagamit na for surfing. So parang nagsasakay ka ng mga alon, di ba? Pero minus the alon. So, walang Oo. waves. Minus the walang waves yan, Mami Oo Chiki. nga, so pwede ka Oo. mag-surfing kahit saan. Diba? Yun, galing-galing. Sidewalk surfing. Sidewalk surfing. Sabi nga ng mga historian, mula mga ito, sa Amerika, sila nag-invent ito. Pero dito sa Pilipinas, naku, sumisikat na rin ito. Ang dami ko nakikita sa mga lansangan. At syempre, nandiyan si Marjeline Vidal, ang ating gold medalist sa Asian Games, diba? At Olympian. Kaya lalo pang sumikat. Eto pa, pasikatin pa natin para mas ibida sa atin ang mga roller skates at skateboards na nakikita nyo ngayong kasama natin. Ngayong umaga sina Furly Duwatin at Marjorie Macomaw ng Chaser Action Report. Alright, Good morning, Marjorie! Ano ka mga skater girl ito? Morning, kapatid. Good morning. Okay. Ano ba itong mga dala-dala mo para sa amin, Marjorie? Ito ma'am is skateboards, 28 inch skateboard, and ito po yung 22-inch mark top po namin, which is a cruiser So item. hindi siya pennyboard. Ang pennyboard din. Pennyboard Yes, din siya. other term po niya is pennyboard. Okay. Ito kasi yung mga nilalagay sa backpack minsan. Yes po. So pag ayaw mo na masyado mabigat, ito yung dadalhin. Akala ko pang 3 years old. Di Oh, 3 years old. Pwede mo kasi for Yes po, pwede po. Ito bang gamit-gamit ni Mama Dims, pwede din ba ito pang adults? Nakakatanong mo Pwede po para as long as kaya po. Kasi Kulay ito pala po is kaya niya mag 80 kilos po. Yes po. Up to 80 kilos. Okay. Pero kasi mababa siya, ganun talaga yun. Yes. Actually kasi ito ma'am, kids scooter kasi. Kids scooter. Pero yung adult scooter, mas mataas. Yes. Tapos ito namang suot ko, ang tinatawag na rollerblades. Yes, po. Can you tell us more about this one naman? Actually, ito po, itong yeah. skates po natin ng rollerblades po, is ito po, umiilaw po kasi ito. So, Ah, when may you're light siya. LED wheels po kasi siya. So, pwede siya paggabi. Yes, yes po. Actually, kahit ito, umiilaw din kanina Yes napansin po. ko. Talaga? Sa akin wala siguro Pag mas, actually LED din po siya, the more na mas mabilis yung takbo, Mas mas umiilaw. umiilaw po. Ay, amazing. Magkano naman yung mga ganito? Dapat kasi tanggalin yung 2,400 po plastic. yung maano. Ito, 2,400 Yes. para sa mga kids. Ilang taon dapat yun? Age 3 years old to 6 years old. 3 to 6? Yes po. Oh. At saka actually, meron din silang tinatawag na roller skates dun sa likod na suot ni Aina. Parang mas Hello. pwede ako doon. Hindi ba roller Mas derby, mga madali bang 70s? magbalanse dito kaysa dito? It depends po kasi sa pero usually ang mga customers po is mas prefer po nila yung inline kasi mas madali daw pong matutunan. Tsaka mas Kasi mabilis sa balance. Parang sneakers. Oh, ma'am, cute. Wow! Ang cute Diba naman cute? yan! So, kung gusto mo naman parang sneakers, pwede rin pala to. Yes. Detachable ba yan? Hindi po. Okay. Mukha lang siyang detachable. Pero Pero yung yung naman wheels- siya, yes kasi ito, di ba parang ito canvas to, yung sa kanila kasi parang mas kapit sa paa. Pag Yes. ganito safe naman. Safe naman po yan. Ilang taon siya pwede? Kasi maliit lang yung paa. Actually po yung namin ma'am dyan, pwede po siya pang kids. Pero ang range kasi ng sizes natin is from EU35 to 43. 14 po siya. 14 years years old. Ito naman, pwedeng sakyan ba tayo ng Para ba? Oo. Ito po. Ano naman ito, meron talaga kayong pang Yes po. para masama sa activity sa mga bagets. Yes, ano, mga para kids. po yung mga parents po na medyo nahihirapan po magbuhat or napapagod po magbuhat sa mga babies, pwede po ito. Pwede po ito. Basta kasha yung baby, no? Yes, Kasi hindi ako po. sure kung kasha si Medyo yung anak mo. Yung anak ko palagay ko nanganganib. Baka yan pwede Ito baka Leo. pwede. Yes Di ba, po. two-wheel bike na maliit na maliit? Meron Yes pa po. lang ganun. Walang padyak. Walang, Walang- oo, Sa walang mga padyak. kids po na nag-i-start pa lang po mag-learn
Pagbalanse. Anong tawag nga? Strider ba? Yes, Ah, strider type po siya. Very good, ah. Strider. So, ito yung pinakamainam na paraan para matuto ng Yes two-wheel po, for bike. balancing. Bakit naman kayo nagnegosyo ng ganito? Mga siklista ba kayo? Actually po yung founder po namin, parang napapansin po niya na yung mga kabataan po ngayon is parang tutok po sa gadgets. Totoo naman. Yes po, parang naramdaman po niya na need po ibalik yung mga dati pong outdoor. Yes po. Practice po mga outdoor activities. Totoo din kasi tayo, nakalakihan natin to nung kabataan natin, yung mga roller skates, skateboards. Pero sa ngayon, sa nakikita ninyong trend sa mga bata na mahilig sa mobile phones, ano yung patok sa kanila? Kids scooters po. Kids Yes po. Kasi po, ito kasing kids scooter namin, sir, is pwede siya pang, since nasabi nga po ni Miss Bird, is 3 to 6 years old. So, habang lumalaki yung bata, nagagamit niya pa. Oo, medyo matagal. Yes, Kumbaga matagal. para sa 2.5, sulit yun. Yes. Kasi Ayun kung nga. 3 taon mo magagamit eh. Tsaka maganda to pag sa mga park, ganyan, sa mga, basta safe, no? Yes Oh, po. yun. Sabi nga ako kasi dako yung nanay ni Maui, papagalitan ko to. Kahit magaling siya, hindi nagsusuot ng helmet. Talaga. Oo, hindi. Pero alam ko yan ang sinasabi mo sa mga anak mo. Di ba? Yes, of course, Mami, hindi pwede lalabas ng walang safety gears. Ano ba yung mga safety gear natin? Meron po kaming helmet and kay ma'am po, meron po tayong mga Pads. 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 Oo, Complete set. pads, helmet. Magkano Bagay pa naman yung Mami, bagay ganon? ba sa'yo ito? Kakasya ba sa ulo mo Complete. to? Yung mga ganyan, ma'am, nag-range po siya ng 995. Pwede. Complete set na po yun. Cute! Hello, Kitty! Hindi kasha. Pambata eh, pambata. Pambata. Okay. Pero meron ba kayong parang bestseller sa lahat ng mga nandito yung items? Ano yung mas mabenta? Ang pinaka-best seller po namin yung sneaker skates po namin. Oh, Cute naman talaga. Kahit ako din, yun yung nakita ko una kanina. Kasi iba din talaga pagka yung parang sneaker, para siyang, yung design niya parang isa dun sa mga kilalang mga iconic na sapatos. Magkano ba yung ganyan? 2,995. Sobrang affordable. Oh, parang yung sapatos na rin lang, ano? Tapos Yes may po. kasama pa. Mami, mas mahal pa. Yung yung walang... Yung walang Yung walang ganito. Oo, Walang ah. heels. Yung mga ganitong mga sneaker, nasa mga 4 na yan eh. Oo. Five, Totoo, diba? totoo. Ito, 299. 2,990. Tanong ko sa inyo, meron bang mga patakaran sa mga mall o kaya sa public areas tungkol sa paggamit ng mga ng mga wheeled shoes? Actually po, may mga places po talaga na hindi inaalaw ang mga Like saan roller po? skates. Actually, sa mga mall po. Ay, Inside the mall, bawal. talagang bawal Okay. po. Sa loob. Pero Kasi mga baka outdoor sira ka rin parks po, gamit. pwede po siya. Aksidente ka. Yes. Kasi madulas ang tiles nun eh. Yes. Totoo naman. Pero may For mga safety ano po kasi tayo, ma'am. Meron po kasi kaming roller rink Na pwede po for rental Ay, po. saan? SM North EDSA meron po. SM North Perfect. EDSA. Meron na sa North. Yes po. I think maganda din yan para mag-gauge ng bata o masukat ng bata kung ano talaga yung para sa kanya. Yung ibang parents po, ang ginagawa nila, tinatry muna nila sa mga rental po namin. Then saka po sila bumibili ng item para ma-enjoy muna ng bata kung okay sa kanya yung Magkano Magkano ang rental rental? rates? For the 1 hour, ma'am, ang rent po is 200 pesos. If gusto po is may coach, may magti-train po, 300 pesos for 1 hour. So, with the complete set gear na po yun. Ang ganda kasi maganda rin siya for fitness, no? Kasi gumagalaw ka. Sabi nga nila, 'di ba, kailangan maghanap ka rin ng ehersisyo na babagay sa lifestyle mo. Ngayon kung kiti-kiti ka, 'di ba, bagay ito. Tsaka mas smooth dyan, di ba? Yes. Kumpara sa asphalt. Yes Eh, po. tsaka yun nga eh. Tsaka meron po tayong safety precaution po kasi sa loob ng rink. So may mga coaches po tayo na aalalay po dun sa Para din sa mga magulang na customers. aligaga, baka napabayaan yung Yes anak po. nila na maglalaro sa kalsada. Doon na lang sir. Siguro yan, may music. May music ba Yes, dun sa yes, inyo yes. para pwede exercise? Talaga natin yung music. Siyempre, Kailangan music. na hindi tayo para gumalaw ng walang music. Tama naman din tayo doon. Ako lang naalala ko kasi iba-ibang mga kulay. Parang, ano siya, kung tutusin pag inisip mo, no, hindi mo malaman, pwede in all genders yan eh. Kasi may green, may pink. No? Pero ako talaga, kamusta kita nyo sa negosyong to? Doing good naman po. Lalo na po ngayon kasi ang nagtitrend po is yung mga roller skates. So, talagang... When did you start by your business? Last 2014 po. Nag-start po talaga ang Chaser sa small kiosks lang po sa market. So, doon po, nag-start lang po talaga kami, ma'am, sa mga penny boards and skateboards. Hanggang sa lumago po, nagkaroon ng mga scooters, bike, tsaka maraming riding. Ito pa isa pang magandang design. Ito yung parang, mami, di ba pag kumakain ka sa ibang bansa, yung mga diner. Parang vintage, di ba? Makaluma na, pero ginawang modern kasi nga ganyan, no? May black din ito, nakita ko sa likod. Magkano naman yung ganito?
2,495. Mas mura to. Yes. Kasi nga sabi ko sa bestseller. Tama. Hindi, pero yun naman din, yung pang Swifties, mga Taylor Swift fans dyan, di ba? Wow. Mga Barbie fans, yun din. Pero ito, isang muling paalala sa mga magulang, pati na rin sa mga bata, ano yung mga dapat nilang tandaan sa tuwing maglalaro ng mga ganitong roller skate, scooter, mga ganitong laruan. Ano yung mga first safety rule nyo Reminders. muna? So, first po, syempre kailangan po natin magkaroon ng complete gears like helmet, knee pads, elbow pads, and then the wrist pads po. Yun po talaga una namin sinasuggest sa mga kabataan. Then, pag hindi po talaga kaya, guidance po ng parents. Tama lang. Pero usually yung mga naggaganito, gaano katagal bago sila nasasanay? Like, kayo may coach, di ba? Po, Joke ako. Ilang sessions? Sorry po. Ilang sessions ang kailangan? Kung bago continuous ganito? practice naman kasi ma'am, at least 2 weeks na, yung iba kasi 2 weeks natututo na. Wow! Yes. Ayun, oo, tandaan din ng mga bata, iba-iba rin yung, yung level. Yes. At saka yung iba mabilis matuto, yung Yes. iba hindi masyadong mabilis, pero talaga may proseso yan. Kaya, pasensya, di ba? Yes. Pasensya kayo sa sarili niyo. Kapag mag-start kayo dito sa rollerblades mismo, pwede kang mapunta sa hockey, ice hockey. Yes. Si Lonzo. Basta balas. Talaga ba? Si Alonso ay hockey, di ba? Nag-Silvio. Mano alam mo maganda sa balanse yan. Tsaka alam mo napansin ko, kapag ganyan kagaya ni Justin na binanggit niya yung tungkol sa hockey. Mighty Ducks, di ba? Talagang yung mga bata, kita mo yung salit ni Lonzo na yun, ang liksi niya. Tapos yung resistensya niya, lumakas. Kasi nga, nakakalakas ang resistensya pag yes. ganyan ang movement mo. Tapos, ang maganda pa dyan, kung may problema ka sa tuhod, hindi grabe yung parang tama niya. Tama? Yes po. Basta wag kang mahuhulog. Yes Hindi po. kagaya ng ibang ehersisyo kasi pag mayroong problema yung tuhod mo, mahirap yun. Yes. So, gusto ng mga bata, yung ganito yung pakiramdam na parang independent sila. Nagagawa nila. Speed. Bilis. Speech. Tsaka sabi nga ni Mama Dims, huwag kang mahuhulog, ha, Jess? Okay. Okay. So, I'm sure marami tayong mga bata dyan na interesado ng bumili at syempre ay kinukulit na nila yung mga magulang nila. Paano ba nila kayo makukontak? Pwede nyo po kaming mapuntahan sa mga physical stores po namin here in NCR. Meron po kaming Lazaro, Mall of Asia, Yun. UP Town, and then Fairview branch meron po kami. Meron din po kaming provincia like Batangas and Cavite. Ay, ang Meron din po kaming mga physical, online shop po like Ano yan? Lazada, TikTok, and Shopee. Ayun, Alright. nasa screen. Again, Chaser Action Sports. Maraming salamat, Pearly Duatin at Marjorie Macomaw. Again, ang Chaser Action Sports. O mga kapatid, pagulungin ang happiness ngayong Martes. Tara na't salubungin ang araw ng may ngiti at pag-asa. Ako po si Jess De Los Santos. Roll lang ng roll para sa mas magaang, mas masaya, mas exciting na araw. Sulitin na po kasama ang inyong mga minamahal sa buhay. Ako po, si Dapos Romana. I-manifest na natin yan. It's gonna be a good day. Alam nyo, hindi lang today, kundi everyday. Kaya stay inspired at motivated. Ako naman po, si Maui David. Ilabas ang kulit at pagkasabik. Pagkasabik, di ba? Dahil sigurado magiging masaya ka today. Lalo na kung samahan nyo ang inyong paboritong morning kasalo. Ako po, si Justin Quirino. At syempre, mauna sa ating mga balita sa Frontline sa umaga, mga mainit na updates sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako po si Chiki Roa Puno. Kaya naman ang masayang bati namin sa inyo, mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid! Okay, ano pa ibang mga paandar natin today? Simulan natin sa'yo, Justin. Andar, sige paandar. O ito, itong patok ngayon ha. Ang hit na pabibe wave. As in, mga nagsulputang bibe sa ulo. Paano nga ba ito nagsimulang mauso? At sasabi naman po ni Doc, eto na, usapang mental health naman tayo. Ang mga epekto ng mga sakit na depression, bipolar disorder, tatalakayin po natin maya-maya with Doc Des. Segue naman tayo sa ibang issue, ang ating mga naudlot na pangarap. Dapat nga bang ituloy? Yan naman ang pag-uusapan natin sa Payong Kapatid. At doon naman tayo sa naudlot na tanghalian. Oh. Naudlot dahil ninakaw ng katrabaho mo. May kilala akong ganyan, Meron yan dito, Nako, asiste pa niya, nagka-allergy siya sa pagkain mo. Ay, kasalanan mo pa yon. Ganun ba yon? Nako ha. Alamin natin kung nasaan ang sisi at kung ano nga ba ang gagawin niyan, legally speaking. Sa legal ba to? Narito ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline sa umaga mamaya. Pastor Apollo Kibuloy ipinasampina na ng Senado para sagutin ang patong-patong na alegasyon laban sa kanya.
Sa ibang balita, residential area sa Camarin, Caloocan nasunog kagabi. Samantala, mas umiinit na ang mga tagpo sa hit Kapatid Dreamscape series na Batang Quiapo. Mga bagong karakter sa mundo ni Tanggol, masisilip natin. Mag-ready na para sa roll ng inyong mga camera, mga kapatid. Ngiti na po at mag-picture na. Saka sumali sa aming Kagumoka Ako Selfie Contest. Eto na, tutok lamang po dito sa amin sa Good Morning Kapatid. At pabunggahan lang ng selfie habang nanonood ng ating programa. I-send lang yan sa aming official Facebook page sa Good Morning Kapatid. Mas pangmalakas ang selfie, mas wagi ang mapipili po natin sa pagtatapos ng show. Magwawagi ng 500 pesos worth of load. Kaya naman Kagumoka. Go and selfie na. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Go, go! Good morning mga kapatid. Ano po, maraming tayong mga kapatid na nakararanas ng depression. Doble dagok pa ito kapag sinamahan ng iba pang mental health issue. Pag-usapan natin yan sa Sabi ni Doc. Normal sa atin ang malungkot paminsan-minsan, pero may mga kapatid tayong nakararanas ng mas malalim na kondisyon gaya na lamang ng depression. Mas mahirap ito kapag may kalakipang ibang mental health issues. Talakayin po natin ang tanong ni Michael Angelo Manalo, paano malalaman kung ang depression ay pangkaraniwan o parte ng bipolar disorder. Ang sabi ni Doc, iba-iba po ang maaaring maging dahilan at sintomas ng depression o major depressive disorder. Maaaring dahil ito sa matindi at negatibong karanasan o pwedeng kalakip ng iba pang mga mental health issues gaya na lamang ng bipolar disorder. Ang bipolar disorder naman po ay kondisyon kung saan pabago-bago ang mood ng isang tao. Isa ito sa mga nagdudulot ng depression. Ilan sa mga sintomas ng depression ay ang matindi at biglaang pagkalungkot, madalas at mabilis na pagkapagod at pag-aalala sa mga mangyayari sa hinaharap. Ang mga taong nakararanas ng depression ay mas kapansin-pansing mas madali ring naiirita at mawalan ng gana kahit sa mga kinahihiligan nilang gawin. Nakararanas ng insomnia o hirap sa pagtulog ang mga taong may depression dahilan para mas lalong bumaba ang kanilang enerhiya. Sa bipolar disorder, bukod sa depression ay may tinatawag tayong hypomanic or manic episodes. Ito ay yung hindi may paliwanag na pabago-bago at bigla ang bugso ng emosyon. Posibleng sabayan pa ito ng mga hallucinations at pagkakaroon ng mga hindi makatotohanang ideya. Bukod sa bipolar disorder, ilan pa sa mga maaaring magpalala ng depression ay ang arthritis, asthma, cardiovascular disease, cancer, diabetes at obesity. Nagdudulot ng depression ang chemical imbalance sa bahagi ng utak na nangangasiwa sa mood at behavior. Ang pabago-bagong hormone levels, lalo na sa mga kababaihan, ay posible ring makapagpataas ng risk ng depression. Mataas ang tsansang magkaroon ng depression ang mga taong mayroong family history nito. Bunga rin po ang depression ng early childhood trauma o hindi kaaya-ayang karanasan sa ating pagkabata. Lalong at risk naman sa depression ang mga walang kontrol sa pag-inom ng alak at mga gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Pinakamainam na pamamaraan para alamin ang uri ng depression ay ang magpasuri sa eksperto. Tandaan, huwag po tayo magsa-self-diagnose. At basta para sa mga gusto nyo pang i-ask Doc Dex dyan, i-comment o i-message lamang sa aking Facebook page o sa official page ng Good Morning Kapatid. Unahin ko din, laging yung pinakamadaling matandaan kung malalaman mo if it's real depression or sad ka lang, yung three I's. Intolerable, interminable, at inescapable. So yung intolerable, yung talagang hindi mo na makaya, kakaiba yung lungkot na hindi yung pangkaraniwang. Tapos yung inescapable, parang kahit anong gawin mo, walang lunas, feeling mo talagang desperado at hopeless, di ba? And yung interminable, parang walang katapusan. So yun yung pinakamalalang uri ng
depression, yung sinasabi nila na clinical talaga. Pero ginagamit natin ang salitang depression para i-describe din yung talaga matinding pagkalungkot natin pag kami nangyari, di ba? So, yun din yung may pagkakaiba, pero kailangan natin laging bigyan pansin kahit ano ba yung nararamdaman. Yes, Kumbaga, alam mo, try not to use the term loosely, di Yes. ba? Kasi totoong may depression at totoong may mga taong nakararanas ng depression. Siguro ang tanong ko na lang, once na nasukat mo sa sarili mo na ito yung pinagdadaanan mo, ano ba yung mabuting gawin? Maghanap ng kausap, unang-una, yung maghanap kayo ng suporta. Dahil yun talaga ang pinakamadaling lunas actually, kasi nandyan lang naman, baka nandyan lang sa paligid mo. Kaya kailangan aaminin mo sa sarili mo na kailangan mo ng tulong, di ba? So yun yung sa akin ang pinakamahalaga at pinakamadaling gawin. Yung first line of defense is look for support. Yes. So, meron kang makakaagapay. Yeah. Ano? Okay. Matinding usapan I'm sure in the future pag-uusapan pa natin yan. Pero cambio muna tayo sa balita sa pagbabalik ng Good Morning Kapatid. Ilang barangay sa Quezon City makararanas ng hanggang 8 oras na water interruption. 2 patay, 1 kritikal sa banggaan ng 2 motor sa Cebu. At mga mas tumitinding eksena sa hit serye na Can't Buy Me Love, trending. kaya wag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong fave morning kasalo, ang Good Morning Kapatid! Narito na mga umaksyong balita ngayong araw. Ihahatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Panukalang batas para bigyan ng 100 pisong aumento ang mga manggagawa sa private sector lusot na sa Senado. Mga negosyante hati ang opinyon sa panukala. Nigerian national na nagtutulak umano ng droga sa Las Piñas, arestado sa buy-bust operation. Pagdedeklara ng panahon ng tag-init ngayong taon, posible raw mapaaga ayon sa Pag-asa. Gilas Pilipinas tumulak na papuntang Hong Kong para sa unang window ng FIBA Asia Cup 2025 qualifier sa Huwebes. At aktres na si Lovie Poe may bagong project sa Hollywood. Lusot na sa Senado ang panukalang 100 pisong aumento sa sahod para sa mga manggagawa sa private sector. Di naman kumbinsido rito ang mga employer. Saan kasi nila kukunin ang pangdagdag sahod kung sila mismo hirap daw na kumita? Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Pasado na sa ikatlo at huling pagbasa sa Senado ang Senate Bill 2534 o ang panukalang nagdaragdag ng 100 pisong arawang sahod sa mga pribadong empleyado. 20 senador ang bumoto pabor sa panukala, walang kumontra at wala ring nag-abstain. Kaya ipinasa na ni Senate President Mig Zubiri ang bola sa Kamara para sila naman ang bumusisi at magpasa sa panukala. Kung maisa sa batas, ito ang kauna-unahang legislated wage hike mula 1989. Kung meron po kayong puso para sa masang Pilipino, tutukan po ninyo ito. Dahil okay na rin ang ayuda na binibigay nyo. Pero mas gusto ng taong bayan na itaas ang sweldo ng ating mga manggagawa. 610 pesos lang ngayon ang minimum wage o arawang sahod sa Metro Manila. Mas mababa pa yan kung sa agriculture sector, maliliit na negosyo at sa ibang rehiyon kayo nagtatrabaho. Kaya ang National Anti-Poverty Commission umaasang mas malaking aumento pa sana ang ipapasa ng Kongreso. Hingi pa nga namin ay 150 but mas mabuti na yung meron kaysa wala.
Ayon naman sa may akda ng panukala na si Senator Jinggoy Estrada, mahigit 4 na milyong manggagawa ang makikinabang sa wage hike galing sa private sector. Isinaalang-alang din daw sa pagpasa ng panukala ang mga maliliit na negosyo, kaya hindi nito sakop ang mga micro-enterprise na 10 pababa ang empleyado at may kapital na 3 milyong piso pababa. Pero sabi ng Employers Confederation of the Philippines, dehado pa rin ang ibang manggagawa dahil 52 million sila na nasa labor force. Ibig sabihin, 90% o higit 40 million ang hindi naman direktang makikinabang sa wage hike. Lagi sinasabi, kaya ikalawang kumpanya, bawas lang kayo kasakit. Totoo yun. Possibly doon sa medium at sa large. Pero yung mga yun, ang sweldong binabayad dyan, mahigit pa sa hinihingi. Yung sa micro, natin yan, nagsara ng pandemic May domino effect din daw ang panukalang umento dahil mapipilitan ang ilang kumpanya na magtaas ng presyo ng kanilang produkto o magbawas ng empleyado para hindi malugi. Kaya ang ilang minimum wage earner gaya ni Fritz, hindi rin maiwasang mangamba. Siyempre gusto ko, pero baka yun ang company namin. Ayun nga, kasi tataas daw yung mga bilihin kapag dinagdagan din yung sahod. Si Jonas naman na may-ari ng isang coffee shop, sisimulan na raw pag-aralan ang posibleng epekto ng wage hike sa kanyang negosyo. Naiintindihan ko sa taas ng bilihin ngayon. Kumbaga, kailangan din talaga itaas yung sahod. Diretso muna ngayon sa committee level ng Kamara ang mga panukala sa wage hike. Pero kung Employers Confederation naman ang tatanungin, mas mainam pa ring ipaubaya na lang sa regional wage boards ang desisyon kung magkano dapat ang ibigay na aumento sa kada rehiyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Epektibo na ngayong araw ang higit pisong dagdag singil sa lahat ng produktong petrolyo. 1 peso and 60 centavos ang dagdag sa kada litro ng gasolina. 1 peso and 10 centavos naman ang patong sa diesel, habang piso at 5 sentimo naman sa kada litro ng kerosene. Nauna nang sinabi ng Department of Energy na dahil yan sa lumalalang tensyon sa Middle East, nakaapekto rin daw ang pag-iwas ng mga barko ng langis sa Red Sea at Suez Canal dahil sa banta ng pag-atake ng mga armadong grupo. Mula nang pumasok ang bagong taon, mahigit 6 na piso kada litro na ang itinaas ng presyo ng gasolina. Nasa 5 pesos and 40 centavos naman ang kabuang dagdag singil sa diesel at 1 peso and 50 centavos naman sa kerosene. Nagrereklamo ang mga lokal na producer ng sibuyas. Nalulugi na raw kasi sila ngayong naglipana na rin ang bentahan ng smuggled na sibuyas online. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura, nasa 25 pesos per kilo lang ang presyohan ng smuggled onions sa mga online marketplace gaya ng Facebook. Di raw ngayon alam ng local producers kung paano tatapatan ang presyong yan. Katunayan, lugi na raw sila ngayon pa lang na bumagsak na sa 28 pesos kada kilo ang farm gate price ng pulang sibuyas. Sa kabila naman ng pagbagsak ng farm gate price, nananatiling mataas pa rin ang retail price ng sibuyas sa Metro Manila. Pumapalo pa rin ang 150 pesos per kilo ang lokal na pulang sibuyas. Mas mataas yan kumpara sa imported red onions na umaabot lang ng hanggang 100 piso kada kilo. Hanggang 100 pesos din naman ang bentahan ng lokal na puting sibuyas, bahagyang mas mura kesa sa 120 pesos na imported white onions. Abiso naman po sa ilang customer ng Maynila, makararanas kasi ng hanggang 8 oras na water interruption sa ilang barangay sa Quezon City. Simula mamayang alas 10 ng gabi, mawawala ng tubig sa barangay Capri na tatagal hanggang alas 6 ng umaga. Bukas naman ang scheduled water interruption sa barangay Balong Bato at Baysa. Pagdating ng Biyernes hanggang Linggo, 4 na barangay pa ang mawawalan ng tubig sa Quezon City. Paliwanag ng Maynila at magsasagawa sila ng maintenance activities kaya maaapektuhan ang supply ng tubig sa mga barangay. Pinapayuhan naman ng mga residente na mag-imbak na ng tubig, magpapadala rin ng water tankers ang Maynilad sa mga apektadong barangay. Posible raw mapaaga ang pagpasok ng tag-init o dry season sa darating na Marso. Base kasi sa kanilang pagtatala, nalalapit na ang pagtatapos ng amihan. Ayon sa Pag-asa, mananatili ang maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng bansa.
dahil sa pag-iit ng easterlies o mainit na hangin na nanggagaling sa Pacific Ocean. Lalamig ulit yan kapag umiral muli ang amihan sa weekend o sa susunod na linggo. Sa ngayon, wala pa rin namomonitor na anumang namumuong low pressure area sa loob at labas ng bansa. Pero asahan pa rin daw ang mga kalat-kalat na mga pag-ulan ngayong araw sa May Caraga at Southern Leyte. Posible rin ang mag-ulan na may mga ulan at may pagkulog at pagkidlat dito sa Metro Manila at sa iba pang bahagi ng bansa dahil naman sa mga localized thunderstorms. Arestado ang isang Nigerian na tulak umano ng droga sa Las Piñas. Ang suspect nagpapanggap pa na pastor para itago ang gawain. Nasa frontline ng balitang yan si Deva Buel. Sa isang bypass sa Barangay Talondos, Las Piñas City kagabi, nahuli ng mga pulis ang Nigerian national na si alias Michael. Inaresto siya matapos makatanggap ng tip. Ang mga pulis na nagtutulak ng droga ang dayuhan. Sa bypass operation, yun nga, nakuha na namin siya. Nakabili kami ng shabu at doon namin siya inaresto. Na-recover namin is yung cellphone tapos yung aming bypass money. Nakuha mula kay alias Michael ang higit kumulang 30 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng higit 200,000 piso. 5 taon na raw naninirahan ng suspect sa Pilipinas. Sa mas malalim na investigasyon, lumalabas na tila nagpanggap na pastor itong Nigerian national. Ayon sa pulis, paraan ito ng suspect para ikubli ang kanyang masamang gawain. According sa kanya, isa daw siyang pastor of Pater House of God. And medyo matagal na siya naninirahan dito kasi marunong na siya magsalita ng Tagalog. Sa Dasmariñas, Cavite pa nanggagaling ang drogang ibinibenta ng suspect. Inaalam pa ng pulis kung sino-sino ang mga parokyano ni alias Michael at kung miyembro siya ng malaking grupo. Hindi na nagpaunlak ng panayam ang suspect pero sabi ng pulis, itinanggi niya na kanya ang mga nakuhang droga. Maaharap si Michael sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Nasunog ang ilang bahay sa Barangay 178 sa Caloocan kagabi. Mag-aalas 9 nang sumiklab ang sunog. Mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga bahay. Ayon sa ilang residente, bago ang sunog ay nakita nilang nagliyab ang ilang kawad ng kuryente. Isang bahay ang tuluyang naabo habang napinsala ang mga katabi nitong tahanan. Wala namang nasugatan at nasawi sa insidente. Patuloy ang investigasyon sa pinagmulan ng sunog at kabuang halaga ng pinsala. Sinuspindi ng 3 buwan ang lisensya ng driver sa viral road rage incident sa Subic, Zambales. Kasabay yan ang paglabas ng Land Transportation Office ng show cause order laban sa driver ng SUV. Lumabas sa investigasyon na may personal na galit ang suspect laban sa judge na sakay ng binanggang kotse. Magsasampa naman daw sana ng reklamong frustrated murder ang retiradong judge at ang kasama nitong staff sa kotse. Yun nga lang, nagkulang daw ang mga dokumento ng mga biktima. 2 ang patay sa banggaan ng 2 motorsiklo sa Naga City sa Cebu nitong weekend. Dead on the spot ang 2 driver ng motorsiklo na sina Crescent Cabalan at Dexter Bartiana. Critical naman ang lagay ng asawa ni Cabalan na si Peregrina. Base sa investigasyon, bigla nag-overtake sa kasalubong na bus na nina Cabalan, si Bartiana, kaya nagkabanggaan ang 2. Napag-alaman ding nagda-drag racing si Bartiana at 2 kaibigan sa lugar bago ang insidente. Nakainom din daw si Bartiana. Nananawagan naman ng tulong ang naiwang anak ni Cabalan para sa libing ng ama at pampaospital ng kanilang ina. Isa ang patay at 3 ang sugatan sa karambola ng ilang sasakyan sa Birmingham sa United Kingdom. Sa kuha ng CCTV, kitang bigla na lang sumulpot ang humaharurot na kotse at inararo ang mga sasakyan sa harap nito. Nadamay din pati ang ilang nakapark sa gilid ng kalsada. Patay ang driver ng isa sa mga nakapark na sasakyan. Habang dinala naman sa ospital ang driver ng humaharurot na sasakyan at 2 iba pa. Kahit nasa ospital pa ay inaresto na ng mga pulis ang nakadisgrasyang driver. Iniimbestigahan pa kung bakit siya humaharurot nang mangyari ang aksidente. Tumulak na pa Hong Kong ang Gilas Pilipinas para sa unang window ng FIBA Asia Cup 2025 qualifiers. Ang mga magwawagi mapapabilang sa mga maglalaban-laban sa Dubai sa susunod na taon. Nasa frontline ng balitang yan si Marty Bautista.
Alas 4 ng hapon pa lang, excited nang nakapila ang mga taga-suporta ng Gilas Pilipinas sa labas ng PhilSports Arena sa Pasig. Pero alas 6 pa ng gabi nagsimula ang open practice ng koponan. Dito ipinamalas ng New Look Gilas ang pinalakas nilang teamwork bago tumulak patungong Hong Kong para sa unang yugto ng FIBA Asia Cup 2025 qualifiers. 11 manlalaro lang ang ipapadala ng Gilas. Wala kasi sina Junmar Fajardo at AJ Edu dahil sa injury. Kaya para punan ang kakulangan sa tangkad, isinama muna ni Coach Tim Cone sa laban si Japeth Aguilar. Makakasama niya sa ilalim ng basket si Gilas standout Kai Soto. Next man up lang, siyempre, sa lahat ng players. We're missing 2 key players, so yung the rest will have to step up and everybody's ready to step up naman pagdating sa parating na window na to. So, yeah, I'm confident sa team namin ngayon. Kumpiyansa naman ng fans na iuuwi ng koponan ang panalo. Good luck sa laban nila. Sana mas better results ngayon, and naniniwala ako sa lineup ngayon. Habang ang iba, excited nang masilayan ang ilan sa kanilang mga idolong players. First practice na nag-open sila, ginawan ko din siya. Ito din siya, same painting. Then, binigay ko kay Brownlee. Sabi niya, if I can duplicate it daw, yun na lang daw isa sa inyo. So, ito, dinuplicate ko, nag-last minute cram ako. Unang lalaban sa qualifiers ang Gilas kontra Hong Kong sa February 22. Mula sa Hong Kong, babalik ng Pilipinas ang Gilas para naman labanan ng Chinese Taipei sa February 25. Matapos nito, isang mahabang pahinga at ensayo ang nag-aantay sa koponan bago nila makaharap ang matinik na Tall Blacks ng New Zealand sa Nobyembre. Bukod sa makapasok sa FIBA Asia Cup, target ngayon ng Gilas na mapanatili ang parehong roster ng players hanggang 2027 kung saan gaganapin ang susunod ng World Cup. You know, we have a vision, we have a goal in mind. Now it's all about the process of how we get there and the day-to-day, every day. And so, you know, today's practice is going to be as important as the practice 3 years from now when we prepare for the World Cup. Nagbabalita mula sa Frontline, Marty Bautista, News 5. Trending naman po ang mga umiinit na eksena sa hit kapatid serye Can't Buy Me Love. Inaabangan na ngayon ang kaliwat kanang pasabog sa mga susunod nitong episodes. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. It's nice to meet you, Caroline. Nagkita na sina Annie, played by Ina Raimundo, at Caroline, na ginagampanan naman ni Bel Mariano sa Can't Buy Me Love. Ang sumunod na eksena, nakita na si Annie ng kanyang long-lost son na si Bengo, played by Donnie Pangilinan. Nakita ko yung walang kwenta kong nanay! Nanti, tungkol to sa nakaraan mo. Matapos namang makipagkita sa matagal na niyang hinahanap na si Pato, nalaman na ni Caroline ang katotohanan sa nangyari sa kanyang ina. Nagpupuyo sa galit, sumabog na si Caroline. Shut up! Shut up! What the hell? All of you, shut your mouth! You don't get to invalidate my feelings. You don't get to tell me to move on. Ano kaya ang nalaman ni Caroline? Parehong broken. Muli namang nagkita sina Ling at Bengo. Sa gitna ng ulan, ibinuhos ni Ling ang galit kay Bengo. Umalis ka na! Bengo, ulit! Alis ka eh! Oh no! Big Ling LQ! Ang katotohanan sa pagkamatay ng ina ni Caroline, dapat abangan sa darating na episodes ng Can't Buy Me Love sa TV5. Lunes hanggang Biyernes, 9:30 p.m. pagkatapos ng linla. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Lalo pang titindi ang mga eksena sa hit kapatid Dreamscape series na Batang Quiapo.
Sa first anniversary trailer ng serye, ipinasilip na ang bagong yugto sa buhay ng bida na si Tanggol na ginagampanan ni Coco Martin. Inaabangan na kung paano ba makakatakas si Tanggol sa kulungan. May bagong karakter din na ipapakilala sa Batang Quiapo, kabilang dyan sina Elijah Canlas, Jaime Fabregas, Malu Crisologo, Noni Buencamino at ang anak ni Bong Navarro na si Ice. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok sa Batang Quiapo Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng gabi dito sa TV5. Ipapamalas ulit ni Lovie Poe ang kanyang galing bilang aktres sa kanyang ikalawang Hollywood project. Kinumpirma ng aktres na kasama siya sa cast ng upcoming indie movie na Bad Man. Ito na ang kanyang proyekto sa Hollywood kasunod ng The Chelsea Cowboy. Makakatrabaho niya sa bagong pelikula ang American Pie actor na si Sean William Scott. Kasama niya rin sina Johnny Simmons, Rob Riggle, Chance Perdomo at Andre Highland. Flex na flex naman po sa kakyutan ng ating mga kapatid sa kanilang mga nakaka-happy na mga selfies. Yes? Ayo. Ayo, may helmet din. Oh, skateboard. Skater mom. Ayan o. Skater boy. dad. Ay, may scooter din siya. Ayan. At may pa-wig pa siya. Naku, ang hirap mamili ng winner. Good luck sa producer natin na mamimili ng entry. Minsan gusto ko na rin mag-set eh. Okay. Maraming salamat mga kapatid. Keep sending us your selfies with location na rin at baka kayo na po ang manalo ng 500 pesos worth of loan sa ating Kagumokha Ko Selfie Contest. Justin Quirino. Dimples Romana. Hello po. Sean William Scott. Grabe, makakasama ni Lovie po. Love Congrats, Lovie. Ito, abangan mamaya. Makikisabay tayo sa nauusong paandar ng mga bibe sa ulo. Paano ba nagsimula ang paandar na ito? Sasagutin natin yan mamaya. Bibe. Oh, bibe. At ito naman po, sa legal ba to, pananagutan ba ng ninakawan ng baon ang peligrong dulot sa nagnakaw? Nanakawan na nga, no? May responsibilidad ka pa. Oo nga. Abangan ang kasagutan ni Atty. Buko dyan mamaya. At sa Payang Kapatid naman, pangarap na naudlot para unahin ang pangangailangan ng pamilya. Paano nga ba itutuloy pa? Huwag po kayong aalis, magbabalik ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning Kapatid! Nagbabalik ang Good Morning Kapatid. Ang madalas na sinasabi sa atin, never give up sa ating dreams. Pero papaano naman kung sa dami ng pagsubok at hamon ang iyong mga pangarap na udlot na lang? Ano ba dapat gawin? Pilitin ba rin itong abutin o mag-move on na lang din? Ito, ang Payong Kapatid. Kapag pinanghihinaan ng loob sa buhay, ang mga pangarap natin ang nagbibigay sa atin ng lakas ng loob para magpatuloy. Pero, papaano kung hindi mo alam kung paninindigan mo pa ito o bibitiwan na lang? Ganito ang nangyari kay Omar, na tila nawala na raw ng direksyon sa buhay matapos sabay magkasakit ang kanyang mga magulang. Tumigil siya sa pag-aaral dahil dito. Naggagamutan pa yung both parents ko po nun. Kaya mamimili talaga kung anong una, yung tuition po o yung gamot na pwede pa dumugtong sa buhay po nila. Kalimutan na lang yung pangarap ko. At tulungan ko na lang po yung mama ko sa pagpapagamot po niya ng diabetes po. At suportahan na lang yung kapatid ko, yung bunso namin sa pag-aaral. Mas pinili ni Omar na itaguyod ang pag-aaral ng kanyang bunsong kapatid. Naisip ko, yan yung pangarap ko na sinantabi ko lang. So, napatanong ako sa sarili ko na, ano kaya yung naging way nila para matapos yun? Yun po yung naging basihan ko para magpursige na mag-work. Hanggang nakaipon po ako ng sapat na pera para bawiin ko yung record ko po sa universidad ko pinanggalingan. Hirap na hirap si Omar na itaguyod ang pamilyang naabandona na ng yumao niyang ama. Kahit pangalawa sa bunso ay hindi niya rin magawang humingi ng tulong sa mga nakatatandang kapatid dahil may sarili na rin itong mga pamilya.
Minsan sinisisi ko rin po yung mga taong sa paligid ko, bakit hindi nila po ako matulungan sa pangarap ko. Minsan naisip ko rin yung sarili ko na bakit nagkaroon ng ganun yung buhay ko, parang ganun ba. Nahirapan po ako mag-adjust nun sa mga panahon po nun. Nahihirapan din daw si Omar na tanggaping hindi siya gagraduate kasabay ng mga naging kaklase niya. So pag nakarinig ako ng tunog ng graduation o makakita ko ng toga, parang iba yung dating. So parang may depression na hindi ko alam, hindi ko maintindihan. Gusto ko na lang patayin agad yung cellphone ko. O di kaya pag naman na nasa labas ako, makakita lang ako ng tarpaulin. Parang iba yung dating, parang sinusumpa ako makakita ng gano'n. Sa kabutihang palad, napagtapos ni Omar ang kanilang bunso at nakaipon na rin para ipagpatuloy ang sarili niyang pag-aaral. Hindi ko na po mabilang talaga kung ilang beses po ako sinubok. Naisip ko na pag wala kaya akong pag hindi kaya ako pumapasok sa pag-aaral ngayon, may enough siguro akong tulog para mas galing ako pa sa trabaho ko. Kasi hindi pagkakaila po talaga, nagkakaroon ng unbalance talaga sa pag-aaral sa ko. Hindi talaga kaya i-balance po yun dahil sa puyat, sa pagod. Dagdag pa ang pagbaba ng kanyang self-esteem dahil sa kanyang edad. Enrollment pa lang, akala po nila, prof po nila ako. Pag pumapasok po ako, feel nila, isa ako sa mga instructor doon. Kasi yung edad, parang almost double po sa edad ng mga estudyante na kasama ko nung first year. Gusto ko mag-stop kasi nahihiya talaga ako. Madalas niyang tanungin ang sarili kung tama nga ba ang desisyon niya o nagsasayang lang ba siya ng panahon. May payo ang ating expert sa mga tulad ni Omar na nawawala ng pag-asa sa kanilang pangarap. Para mas matuloy-tuloy yung goals o dreams na ginagawa mo, kailangan mo talaga ibigay yung buong puso mo doon. And kung napupunta yung halos kalahati or more than kalahati na energy mo dun pa sa naririnig mong negative, pwedeng hindi mo kasi siya matuloy-tuloy. Pwede kasing mapanghinaan ka pa ng loob. So, will that really help you? Or will you use that as your strength, as your power? No? And now that if you're choosing it to use it in your advantage, no, yung energy na yun, mas maganda siguro na instead na labanan natin yung mga negative things, i-embrace natin siya kasi kasama talaga yun sa journey. Kung walang bumabatiko sa atin, walang pumupuna sa atin, hindi rin tama yung ginagawa natin. Ibig sabihin lang na pag may pumupuna sa atin, may nakakakita ng journey natin at merong nakakapansin. Sinabi ni Ma'am Rhea, yung talagang there's something to be, dapat yung to be seen, yung nakikita ka lang, napupuna. Pero naantig ako dun sa sinabi ni Omar na parang nagsasayang lang ba ako ng panahon? Yung parang itong pangarap ko na hindi namang mangyayari. Pag pinagsasayayan ko lang ng panahon ba at ng energy, dapat pa bang mangarap? Yung parang gano'n, parang nakakaantig lang kasi siguro maraming nakaranas na rin ng ganitong klaseng yung mga iniisip. Ano ko nga si Maui hopelessness. kasi, or parang that you don't deserve to dream. Sakit eh. Kasi naalala ko lang si Maui kasi nagkukwento tayo, Maui, di ba? Yes, Mami. You had your kids early. That's at alam naman natin, alam niyo yung lahat ang demands ng pagiging nanay. So, masasabi mo bang na-put aside yung dreams mo for a while? Dahil Yes, dyan? Mommy, yes. Kasi nagkaanak po ako 20 years old. So, syempre, pag ganung edad, mga pangarap mo talaga, very fresh na fresh pa yung, you're so ready to go out into the world. And then, of course, life happened. And then, I had children. So, talagang lahat yun, Mommy, hinold ko. May mga instances in between na inattempt kong abutin yung mga pangarap ko ulit, pero hindi talaga kaya. Lalo na nung nagsunod-sunod yung mga anak ko. Because, syempre, hindi mo naman pwede pabayaan ng mga bata. Kahit pa may tutulong sa'yo, iba pa rin yung may presence ka ng nanay. Kung meron ka namang nanay, di ba, para ibigay yun. So, ngayon, I'm actually 36 na. So, minsan, ang buhay talaga hindi mo mape-predict eh. So, if may time na feeling mo busy ka, hindi mo kayang gawin, don't worry kasi magkakaroon ka rin ng chance. And eventually, tulad po nung nangyari sa akin, Mommy, na nandito ako ngayon sa TV5, di ba? Parang napakalaking opportunity. So for me, parang wow, may reason para bakit ko muna inuna yung mga bata. Kasi may mas malaking nakalaan para sa akin. So you had faith talaga. Yeah, I really had faith. In-on-hold mo lang siya, In-hold pero ko hindi muna. Talaga. Hindi mo binasura? Hindi naman muna, Mommy. Pero, naintindihan ko that life really happens. So sometimes, pag na-hold ng konti, try again next year. And then the year after that, I believe that you're never too old to do anything. Unless na lang masakit na yung mga katawan mo. Kasukasuan. Ay, mga kasukasuan. Pero never too old.
Yung isa pang kaso kasi ni Omar, tanong kita Justin, yung sa kanya kasi nagtatalo yung obligasyon niya sa pamilya at saka yung i-pursue niya yung dreams niya. Saan ba tayo lalagay doon? Kailangan ba, at some point ba, dapat sabihin natin, wala na yung mga obligasyon na yan. Ako naman, me naman, my dreams. Ganun kaya ba? Kasi actually ako yung breadwinner ng household namin. Okay. Ever since, siguro ever since mga 22, parang 23, parang gano'n. So Tinan mo, hindi natin alam yan. I also paid for my own tuition. So parang, mahirap talaga. Lagari ako palagi. Actually. Parang ang sarap isipin siguro in an ideal setting na napupursue mo yung passion mo at the same time nakakapag-provide ka pa rin sa pamilya mo or masuportahan yung mga taong kailangan mong suportahan pero hindi lagi ganun yung pagkakataon. Minsan, yung passion mo, hindi siya magiging enough or hindi magiging sufficient or sufficient para masuportahan yung pamilya. Yes. Yun yung mahirap balansin. Parang luxury na yun no? To pursue your passion because ang dami mo kailangang unahin na mas realidad sa buhay. Yes. Dapat ka bang mag-guilty kung iniisip mo yung sarili mo, alam mong may mga pangangailangan yung pamilya mo? Hindi mali. Kasi para sa akin, hindi mali innately on its own yung pag-pursue ng pangarap. At hindi naman ibig sabihin na pinupursue mo yung pangarap mo, isinasantabi mo yung pamilya mo. Hindi kailangan ganon. Balance. Oo. Mami Dims. Ako kasi, Mami, makulit akong mangarap. So, pag sinabi mo sa akin, hindi mo to kayang gawin, kaya ko itong Lalo gawin. na. Medyo makulit ako Stubborn, sa ganyan. oo. Sobrang stubborn ko. Ikinaganda na matigas ang ulo ko pagdating sa ganun, Mami. Kasi walang pangarap sa akin masyadong maliit. Gusto ko pag natatakot ako, naninervyos ako, doon tayo. Parang ganun ako. So, ako naman, kahit papano sa awa ng Diyos, napagsabay ko naman yun. Na breadwinner ako, tapos nanay ako, asawa ako. Pero hindi yun ako lang lahat. Talagang yung dasal ko doon, Mami, mga 8 hours a day. At hindi yun naging madali para sa'yo. Hindi naging madali, pero by God's grace, nangyayari yan. So, minsan, kadalasan, tatahimik ka lang talaga, magdasal ka, at tahiin mo yung pangarap mo para sa pamilya mo at pangarap mo para sa sarili mo. Kasi natatahi yun. Ayun, oo. So let's summarize it that way, no? Yung una sabi nyo nga, yung balance. Kaya, mahirap na hindi kaagad mapupunta doon, pero yun yung parang, yun yung ipapangarap niyo na makuha yung balance. And second, I think bigyan nyo ng kahalagaan yung pursuit ng dream, yung parang, yung kasipagan mo, yung effort mo, kahit hindi mo pa makuha, the fact that you keep your dream alive, na even if it doesn't actually come true or not at the time na gusto mong mangyari, yung nabinibigyan mo ng iyong energy at oras, isaalang-alang ninyo yon, yung pursuit at saka yung effort towards your dream. And I think the third and the most important thing, I think, is to remember you're not alone. Both in the fact na maraming tao na ang nasa ganitong kalagayan, sometimes you feel so sorry for yourself, kawang-awa ka sa sarili mo. Madaming mga ganito ang kalagayan. And you're not alone in that maraming susuporta sa iyo. Yun ang important. Mami, ang ganda lagi ng mga sinasabi mo. Nakukulangan ako sa oras Pero basta, ang tandaan niyo po, wag niyong hahayaang nakawan kayo ng inyong mga pangarap. Yan! Pero, sa legal ba to? Paano pag ninakawan ka ng taon? Nasisi ka pa matapos ma-allergy sa yung pagkain, ang katawan mong workmate. Naku, grabe naman yung workmate na yan. Nagnakaw na, ikaw pa nasisi. Sino ba talagang may sala? Sasagutin po yan ni Attorney Buko mamaya. Ang galing nung segue Yes. Ay, hindi pa pala tapos. Ito, tuloy-tuloy lang ang good vibes. Kasama po yan ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Good morning mga kapatid. Ito, siya na ang nanalisi. Siya pa ang nanisi. Issue tungkol sa reklamo ng isang na-allergy dahil sa ninakaw niyang baon. Tatalakayin ni Attorney Buko sa legal ba to? Excited na ako mamayang lunch. Hala, anyari sa baon ko? Bakit ubos na?
So, Miss Pascual, pinatawag ka dito sa HR kasi itong office mate natin si Jake dinala sa hospital. He almost died. He had a near-death experience because of your food. Ayun, gusto kanyang kasuhan. Hala sir, ako na nga po yung nanakawan ng baon. Ako pa po yung may kasalanan. Attorney, kakasuhan daw ako ng kaopisina ko dahil nagka-allergy siya sa ninakaw niyang baon ko. Legal ba to? Hindi po yan legal. Hindi ka maaaring kasuhan dahil sa na-allergy siya sa pagkuha niya ng pagkain mo nang walang pahintulot galing sa'yo. Siya nga ang maaari mong kasuhan ng theft o pagnanakaw dahil sa pagkuha niya ng iyong baon nang walang pahintulot. Ang pagdedemanda ng damages ay dapat nakabase sa proximate cause o direktang dahilan ng perwisyo. Sa kasong ito, hindi ikaw ang proximate cause o direktang dahilan ng sanhi ng allergy na kanyang natamo. Maaari kang makasuhan kung sayo nang galing at kusa mong ibinigay ang pagkain na naging sanhi ng kanyang allergy. Dahil dito, ikaw na ang proximate cause o direktang dahilan o sanhi ng perwisyong kanyang tinamo. Kaya pwede ka nang makasuhan ng damages o danyos sa pinsalang naidulot kahit maganda ang iyong layunin. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Siguro unahin muna natin, ayusin muna. Huwag po tayong magnakaw ng pagkain ng iba sa opisina. Oo. Katulad na lang ni Jess, bago niya nakawin yung donut sa likod. Uy! Huy! Hindi, pero hindi tama. Alam mo, yung pagnanakaw, generally, hindi naman talaga kasi tama yan. Oo. Kahit anong pang nanakawin mo, kahit puso. Wow! Grabe yun. Hindi. Pero totoo yan, alam mo kung bakit nakakatakot yan. Maski sa mga bata, sa mga baunan, very, very careful. Yung sa mga anak ko, lagi ko sinasabi, anak, huwag kang basta titikim ng galing sila sa mga bata. Yan, di ba? Pag talaga hindi nasusuwa yung bata, hanggang pagtanda, dinadala yung ugali na yan. Tama ba ako, Yung bigla na lang, basta lang dudukot. delikado yan kasi paano kung may allergy ka pala sa peanuts? Yes. Tapos ang pinaglutuan ay Kare-kare. di ba? Tama. Oo. Di ba nakakatakot talaga yun? Pero alam mo, nakakatawa man pag pinakinggan mo yung in-address ni Attorney Buko, pero tama Nangyayari yun, yun. nangyayari. It's a real issue. Oo, issue siya. Isa pa yung interesting yung kapag pwede ka lang makasuhan kapag in-offer mo talaga yung pagkain. Yun din, di ba? Delix din yun. Kasi kung hindi mo talaga alam na meron May kang... allergy. Oo. Parang gusto ko lang mag-share nung linuto ko kagabi, di ba? Kaya alam mo, di ba pag pumunta kayo sa restaurant ngayon, lagi May nilang tanong tinatanong na, na. meron po kayong allergy? Or minsan nasa menu na, nakalagay doon, may nuts. Yes. Ayan. Para winarningan na kita, para meron silang protection din. Siguro din, kung meron mag-o-offer sa'yo ng pagkain, ikaw naman knowing na may allergy ka, tanungin mo na rin. Kahit hindi mo nakikita doon sa in-offer na pagkain, meron po bang ganito, meron po bang ganyan. Hindi sa nagiging choosy ka, pero nag-iingat ka lang din. May allergies ba kayo? Ako wala naman. Alam mo, so nag-scratch test ako dati. Sabi may tuna allergy daw ako. Paliwanag Pero natin yung wala scratch naman. test. Tanggap yung tuna Pero sa parang wala sandwich naman. niya. Baka na-overcome mo na. Paliwanag Baka. natin yung Ako scratch wala, test. pero yung mga Baka. anak ko Sa grabe. mga viewers natin, yung scratch test. Yung scratch test. Oh, sa doktor yung ginagawa, baka mamaya Oo, kapusin nila yung ginagat ko. Liwanagin natin kasi pag sinabi mo scratch test, baka ganunin lang nila yung mga sarili. Ay, may allergy pala ako. Bali sa scratch test, may iba't ibang mga allergens sa sa mga parang needles, ganun. So ilalagay dito. Parang may mga numbers diyan. So makita kapag allergic ka sa sa damo. Seafood. Damo. Sa iba't ibang klase. Halige, Iba't ibang klase. whatever, So, mangangati. seafood, pusa, mga ganun. At saka, Aso, you know oo, what, ganun. there's a reason po kung bakit talaga ginagawa yan. Because some can lead to very serious, diba, results. Kamamatay. Pwede kang Kamamatay fatal, mo pwedeng talaga. fatal Totoo, yan. So, totoo. mag-iingat maigi po. Yung peanuts, diba? Tsaka yung mga shrimp. Meron ako makakakilala talagang nag-flare up na maga lahat. Baka mamaya allergic ka sa love life. Ayun lang. Parang ikaw ba yan? Ako hindi. Kayong Ako dalawa. hindi. Parang ikaw ba yan? Kaya, Ako hindi naman, Jess. Nakakatawa, ikaw talaga Mukhang safe nagpasa ka naman. ka. Sige. Ang lakas sa loob mo, proud ka pa? Pero yes, anyway, ito na. Patapos na ang February dahil sinabi mo yung love life, Justin Jester. Wala ka pa rin bang bibe? Oh! Bebe!
Justin Bieber? Tanong yan, tanong. At tanong ba Justin, talaga? napasok mo yun. Bieber. Dahil pinasok mo yung pasok din natin, eto na, sumabay na lang muna kayo sa mga uso. Pag-usapan natin ang kinagigiliwang mga bibe na hair clip sa aming pagbabalik. Ganun klaseng video. Okay. Tuloy-tuloy lang ang happiness ngayong umaga. Dito pa rin sa inyong Happy Morning Kasalo, ang Good Morning Kapatid! At nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Bibe there, Bibe here, Bibe everywhere. Isang nausong pa, Bibe Wave ngayon. Alam mo, Miss Rojas, tama ka dyan kasi nagkalat ngayon ang mga ulo na animoy tinubuan ng mga cute na may liliit na dilaw na bibe tulad nito. Pwede rin naman mga bibe na tinubuan ng mga ulo. Ayan, mga hair clip lang naman ito na kinaaaliwang isipit sa mga ulo. Ayon sa ilang tala, 2015 na mag-umpisa itong sumikat sa China. Pero noon, mga bean sprout o mga maliliit na halaman lang ang paandar na sipit. 2023 naman na magsimula ito maging fashion craze sa Baguio. Sabay sa holiday season, nagkalat na ito sa mga bumbunan ng maraming mga taga Baguio hanggang sa makarating na rito sa Metro Manila. At sabi ng mga eksperto, isa itong uri ng fad, pang-aliw o libangan na kalaunay lilipas din sakaling may ibang mauso o di kaya'y hindi magbago. People will lose interest kapag meron ng panibago na namang fad or kapag walang tinatawag na innovation. Ibig sabihin, walang pagbabago. Tapos walang innovation and growth, walang pagbabago, the same bibe is there, and then it will simply die down kasi mawawala na yung interest ng tao. At eto na nga sila. Ayun na, natubuan na kami lahat. Nagsimulang trend all the way from China and Baguio. Nandito na rin sa studios ng TV5. Yes, Mami Chiki, what is baby time? Now it's time for me to have a baby time, Mami Jim. Talaga. talaga. At para pag-usapan ng kanilang patok na negosyo, makakasama po natin si Elaine Ilaga ng Purple Passion PH. Good morning. Good morning. Nagkasama ni Elaine, si Nice po. Area 9. Wait, ang una kong tanong, may rule ba dito? Isang bibi lang ba dapat bawat ulo? Or pwede naman dalawa, tatlo, pwedeng madami? As many as you want po. As many as you want talaga. The more bebe time, the better. The more bebe time, the better. Okay. Tsaka as we see, hindi lang sa ulo, no? Pwedeng sa relo, pwedeng sa damit, pwedeng sa sapatos. Meron pa mga gano'n. Sapatos, pwede rin. Oo. Tsaka alam mo, I'm so happy nakarating na dito sa Pilipinas because dati nakikita ko si Jimin. Yung mga even K-pop, di ba? Ginagawa nila yan. So si Jimin meron nito years ago pa. So feeling ko ngayon twinning na kami ni Jimin. Winning with Jimin. Tuning agad? Nagulat ako actually kasi ngayon ko lang siya nakita ng malapitan. Hindi pala siya yung rubber, parang yung rubber ducky. Hindi parang napakagaan lang. Parang gabo siya, parang may parang suede na. Pero bakit nyo ba naisipang magbenta nito? Kayo ba yung isa sa mga unang nagbenta o after mauso? Sige nga, sakyan natin to. Actually, we started selling it before, after pandemic. So, nag-start yung people mag-roam around and syempre, we were like, kawawa naman yung iba na hindi naka-costume. Sana meron din sa to express themselves. So basically, the ducks, anything they put on themselves is a form of expression. Right. Oo, totoo naman. At saka alam mo, ang sinasabi lang nito pag nakikisakay ka sa ganitong fad, na nakikisa ka sa maraming tao, at ang maganda pa niyan ay hindi mo tinitake masyadong sarili mo too seriously. Ay, oo. Masaya yan. Ako, agree ako. At saka diba yung kampante yung Justin Quirino kung ano nang nilalagay niya sa akin. Pero kasi, di ba, parang pampasaya din, lalo pag may mga kids kayo sa bahay. Sasabihin ko sa inyo, dati nakakita na ako nito, siguro mga 3 months ago pa. Si Iyo, meron siyang ganito. Oo, akala ko nga,
katulad nung sinasabi, Mami, yung kasama sa pagpapaligo. Pero nung bata ako sa elementary school, yung sisiw, di ba yung ganito yon, di ba? Yung mga Totoong sisiw. Ano sisiw? Ganito kasi yung tsura ng sisiw eh, di ba? Yung mga colored sisiw. Diba? Tsaka Magkano dati ba yung ganito? butterflies. Butterfly. Yung mga butterfly clips po. Magkano yung ganito? Sa inyo? Nung sumikat po siya, actually 50 pesos siya per piece. Okay. Pero medyo, syempre, dumami na. So, 20 pesos na lang po siya ngayon. Nagmura na. Ay, mas mura to. Kagabi kasi 35. Saan magawa ito talaga? Kayo ba ay nakakapag-manufacture na? Hindi po. May supplier lang din po. Supplier. Supplier. Ang tanong ko sa tingin nyo, bakit ba nauso yung mga ganito at bakit bibe? I mean, pwede namang ibang, di ba? Pwede naman dinosaur, di ba? Rar! Parang hindi yan doon ang uso, tingin nyo. Parang for some reason, sobrang interesting lang ng mga bibe. Para sa Cute mga kasi yung tao. bibe. Nasa random lang, wala talaga siyang parang mas malalim na kahulugan. Wala. Saka may fascination din ng mga wala Pinoy siyang sa deeper bibe. meaning. Nauso nga yung tatlong bibe dati, di ba? May Pero ano pa yung iba mga produkto nyo dito bukod sa bibe clips natin? Well, other sa mga BB clips, ang iba pong wearable namin is mga hats and ito din po na clip. Ano to? Ano po siya? Props po siya from the show, parang 90s anime po siya, Mermaid Melody. So, Parang may mga power. opo, parang yung Sailor Moon po, mga ganun Yun sila. nga, yun. Mas meron pa sila dito yung parang pag sa comics, pag galit ka o kaya nagtataka ka, may exclamation point. May pa-question mark. Ano to? Pag yan exclamation point, ano to? Quest po. Quest May po. quest na May gagawin. quest. May quest na gagawin. Ito. Ayan, may mga kahulugan yung mga yan. Dapat gumawa ka ng parang nakaganon sa tanong ko lang. Pwede ba siya magpa-customize? Pwede ganon. Pwede magpa-customize. Oh, Baka. Kuya Mondi, alam mo na. Pero ano pa iba? Uy, ito yung nilalagay sa ulo din, di ba? Ito. Yes po. Yan, yung parang nice. Kasi nabanggit Try nila natin. Maui yung anime, di ba? So yan, mga yan. Kasi di ba yung mga Japanese, meron silang culture na yung tawag na kawaii culture. Opo, yung kawaii culture. Yung parang cute, di ba? Ayun. Oo, na ang hilig nila magsuot ng mga ganyan, yung mga hats katulad ng kay Maui. O kaya yung Cute. Tingnan mo yung tenga, Ganon! Yung pala yun. Tapos di ba dapat yung kuminsa ito, naka-wig, naka-purple na hair, di ba? Bagay sa'yo. Oo, ganito na lang ako magbalita. Huwag anong gagawin. Lagyan natin ng bibe yan. Gusto mo mapalo? Yan. Kaya ko siya napapagalaw kasi napipindot ko siya dito. Magkano yung ganito, ma'am? Yung mga ganyan, I believe 1.5 yung benta namin. 1.5. May iba-ibang characters ko. May rabbit, may pig, may iba actually. Rabbit. Lumilevel up na yung hat, merong bibe. Ano Yes. yan, Mami? Sana Costume yung all. binibenta nyo rin. Ito. Actually, yung Purple Passion, we have rental for costumes. Kasi Ayun! ang point ng shop din namin is, tulad ng Ducks, we want everyone to parang be able to feel happy or live deliciously. We want them na na you can rent our costumes on site during conventions or if gusto mo lang to feel the anime character, feel pretty for the day, we can rent costumes going up to 3XL. Wow! Yan. That's amazing. Para sa mga kapatid natin na gustong bumili, hindi lang ng BB clips or yung iba pa ninyong BB clips. produkto, pati yung mga costumes, saan nila kayo makukonta? We have a Facebook, Instagram, and TikTok, Purple Passion PH. Purple Passion PH. Yes, paalala lang po ang benta nila po, bibe, hindi bebe. Ha? Ayan, Alam po kayo makapag-expect na na. wala po silang ganon. Wala ba? Wala. Ah. Pero panalong-panalong mga binenta nila. Thank you so much, Purple Passion PH. At heto, may nanalo na sa ating kagumoka ko selfie contest. Congratulations po to Edgar Benjo Pablo Blas. Hintayin lamang po ang mensahe ng aming staff para maklaim ang inyong load. Congrats! Congratulations! Yes! Yes! And that is it para sa ating Rolling Fun Tuesday, mga bibe. Spread happiness lamang po, mga kapatid. Isang makabulang umaga ang nahihatid namin sa inyong mga tahanan. At sana nag-enjoy kayo sa aming pakulo this morning. Kita-kits pa rin po tayo bukas, mga kapatid. Gawing habit na ang pagtutok sa amin every morning para siksik ang araw ninyo sa saya at impormasyon. Bibe. Oh! Mga kwento maliit na nakaka-inspire mga kwento. Yan at marami pang iba. Kasama niyo yung Fave Morning Kasalo. Ito ang Good Morning Kapatid!